18 na. Bale, punta tayong 7-Eleven, Bypass Road. So, ito yung Mayon guys, oh. You know, paglabas natin sa Onju Hotel, ito yung view. Yan, o, diba? Mabuting tao kami kasi kanina pa siya nagpaita sa amin. So, hindi lang kami nakapag-video kasi kagigising lang talaga namin, lumabas agad kami. Oh, ang ganda, ang ganda. Worth it naman yung biyahe namin na 18 hours kahit na nababad trip na kami kahapon. Kasi umaambon, then nahihiya pa si Mayon, medyo di siya nagpakita. Hindi katulad nung nasa hotel tayo kanina, no? Punta muna tayo ng Daraga Church para talagang pagpabalik madadaanan naman natin siya. So unahin muna natin yung dulo, yung Daraga Church. Oh, grabe, ang bilis ng oras, alas 10 na, dahil pa namin pupuntahan, wala pa kami nagagawang maayos. Ayun, nakapag lang kami dun sa may hotel na tinuluyan namin. Tas, picture, tas nagpalipad na rin kami ng drone. So, ito pa lang yung unang labas namin. So, unfortunately, di pa tayo pinalad sa 7-Eleven. So, guys, ito yung first gas natin ulit ngayong araw. So, nagpagas tayo kapon 3 beses. Ayan, dito tayo ulit ngayon sa Shell. Panay Shell lang kinaargahan ko ngayon eh. Puro Shell nandito, guys eh. Uulan ang araw. Madalas umuulan dito, te. Madalas umuulan ngayon. Ngayon lang. Swerte, no? Ngayong araw lang. Pero kahapon, te, hindi. Mainit. Swerte, no? Swerte. So, guys. Grabe, medyo masakit sa bulsa yung gas natin kasi almost 560 kilometers yung binahin natin. Bali, nakamagkano tayo sa gas kahapon based on my computation, nasa kulang 900 tayo. Papunta lang yung guys. Ayan, full tank na naman si Moon. So guys, nandito kami ngayon sa Daraga Church. Ayan o. Tapos, tignan nyo yung view dito sa gilid niya guys. Wow! Kitang-kita pa rin yung Mayon dito guys. Nahihiya pa rin siya. Grabe. Diba? Sobrang ganda oh. So guys, natatanaw ko na yung statue guys. Ganda ng daan pala dito eh. Sana ganito din yung dinaanan namin. Ayun o. Tsaka wala ganun dumadaan dito oh. Ayun o, nasa likod natin. Hindi pa siya ganong kita. Half pa lang. Half Mayon pa lang siya. Pwede naman natin siya puntahan kasi wala namang 1 hour yung biyahe niya. Oh, ang ganda niya. Dito? Ay na, may mga ano dun oh. Hindi ba ito yung yung sinuot niya nga sa Corona? Hindi yan yun, yung nag-drone nun? Ayan yun oh. Ayan oh. Ayan oh, wala naman yatang tao dito. Maikisilong lang tayo. Ay, may tao yata. Maikisilong lang tayo guys, mainit kasi. Kasi may mga tao. Teka, ikot natin. Ayun yung Mayon, no? Kaso, takpan. Silong lang natin yung motor natin. May kisilong lang po.
Ayan yung statue, guys. So, mamaya pala, doon tayo kasi doon nakaharap yung statue. Doon tayo magaling mawe saglit. Yung mayon, guys. So, tingnan nyo. Half mayon pa rin talaga siya. So, labas na natin yung drone. Palipad na tayo. So, what's up, guys? Punta naman tayo ngayon ng Kagsawa Ruins. Ayan. O, tignan nyo, di pa rin siya nagpapakita sa atin. Pero, mayang hapon, try natin bumalik dito. So, usually daw, hapon din nagpapakita si Mayon. Sana magpakita siya sa atin. Babalik tayo dito para mag-take ng mga pictures na magaganda. Siyempre, di ba? Sobrang layo nito, kaya dapat memorable lahat ng mga gagawin natin. Sulitin natin. Kasi, di mo talaga alam kung kailan ka makakabalik dito, lalo na na-try mo na yung daan niya na napakaganda. So yun guys, update ko na kayo pag nasa Kagsawa Ruins na tayo. Dito na tayo sa Kagsawa Ruins. Ayun o. Ayun o. Saan yung pwede mag-park? Baba ah. Malambot din eh, no? Pili na. Mukha na namang gumo. Wala. Ito, caramel lang. Mas baso. Mango lang sa... Okay na to sa... Ikaw? Ay, eto nga. Ayun sa'yo? Ayaw mo yung try yung sigurong Ayoko. sili lang? Ayaw mo? Hindi na ako Ayaw mo? Ito lang o ano to? So guys, may entrance fee. Ano po? Dito lang po. Dalawa na yun. Ay, ano? Dalawa. Dito na po kayo. Oh, 65. 65. Kailangan ng photographer dyan. Kuha lang tayong... May mga kainan pala dito. Ay, oo. Pwede. Dito na tayo umata. So guys, dito na kami. Kasi, Kagsawa Ruins. Ay, sobrang init. Time check 12:19. Yung nakikita nyo ba? Basta yan, 12:19. So guys, sobrang init. And bumalik na ulit kami dito sa hotel. Kasi kain lang. Kain kami ng lunch. Wala pa kaming lunch. Anong oras na? 1:50, alas 2 na. So, check natin yung mga foods nila dito. Dapat doon na kami sa kakain. Sa Kagsawa Ruins. Kaso naman, yun guys oh. Kaso ewan ko ba? So, dito na lang muna kami kakain para makapagpahinga din. Kasi sobrang init. Ang hali. Anong gusto mo? Bundle ko. Oh. Spare ribs ko sa Ay, mga. hindi. Akala ko dalawa. Dalawa kasi yung picture eh. Baka mamaya dalawa rin. Wala, ayan na. Oh, malay mo naman. Dalawa na yan. Ay, hindi. Magkaibang picture lang. Ano gusto mo? Guys, ito yung order ko. Beef tapa in bowl. Yan. Tapos kay Rex naman, grilled chicken. Yung akin may Fresnesti. So, yun. Kain na tayo, guys. What's up guys? Punta tayo ng 7-Eleven ngayon. Hopefully, na magpaita na yung Mayon doon. Kasi dito dito sa pinuluyan namin talaga sa Onjo. Ang ganda talaga ng view niya. Panalo. Ayan o. Ang ganda o. So,
guys, nandito tayo sa Kutuyanan. Basta yun. Yan, ito yung view niya. Tapos nangangin min, no? So guys, yun. Okay, so nasa harap natin si Magayon na mayon. Dito tayo sa Kamali. Dito tayo sa 7-Eleven. Guys, kung kailan alanganing oras, dyan na siya nagpakita. Oh my God. Sobrang ganda. Okay, so. Wow. Harap ka rito. Hey, mabuting tao kami! Kahit tapo na siya lumabas. Mabuting tao. Picture na. Time check tayo. 4:18. Yan, May 21. Uwi na tayo, guys. So, ayan yung mayon, guys. Oh. Wala siyang ulap. Kitang-kita mo yung anino na. Pag umaga maulap siya sa gabi, tignan nyo. Hindi siya natatakpan. Nawal. Pure lang siya sa gabi. Nandito na sa bagko. So, yan na. Uwi na tayo. With a safe Lord. Ay, mayon. Oh, ganda yung talim niya, men. Dapat pala pag nasa mayon ka, tip yon, maaga gumising. Para itang-kita mo siya, yung tulis niya talaga walang harang. Maaga, kasi maaga sumisikat yung araw dito. Anong oras pa lang? Magpa-5, pero tignan mo, oh. Sa amin, sa Bataan, magsi-6 na yata yung ganito eh. Oh, may ibon pa. Ang talim mo. Polanggi. Ako yan eh, Albay. Polanggi. Yes. So, di na tayo dadaan ng Gumaka Bypass Road. Ganon din naman yung oras ng biyahe, kahit mag-bypass road ko o hindi. Walang pinagkaiba. Chinek ko sa mapa kanina. So, doon na lang tayo dadaan sa pinaka-city ng Gumaka. Grabe. Wasak na wasak. Grabe yung bus. Nag-overtake siguro. Siguro yung truck. Kasi nasa right way yung ano, no? Yung bus. Grabe yun. Kala ko sa zigzag road. Narinig ko kasi tumawag si Papa agabi. May kakatulog ko lang nun, di ba? Grabe, yun pala yung sinasabi ni Papa na ano. Pagkabilang yun, guys, no? Ride safe sa atin always. Guys, nandito na tayo sa Malubak na area. Tanda namin to eh. Dito kami ilang beses lubak pa. Dito yun, tandao yun. Magugulat ka na lang. Kakaldag ka na lang. Grabe oh. So hindi tayo dadaan ng Gumaka Bypass Road kaya yung maps ko kala nyo 3 hours pa Laguna. Hindi ano pa tayo, 8 hours. Another 5 hours mula doon. Kasi wala lang, nadaanan naman na namin yung Gumaka. Doon na kami sa main road. Ganun din naman yung oras niya, parehas lang, walang iniwan sa bypass road. So, doon na lang tayo. Straight lang. Lagi kayong mag-check. Then, make sure na sa bawat long ride nyo, may mga tools kayo na kailangan, lalo na pag flat, mga ganyan. Ako naman, mili kasi ako ng mga tools na, yun, napapanood ko kay Sir Mel. Pag naglo-long ride, may mga pampasak tayo dyan. Tire sealant, yan. Tsaka yung Xiaomi na tire inflator. Oh shit, not good. Here we go again. Here we go again. Ay, lubak na. Tapos may nang-overtake pa, di ba? Doble dagok tayo. Ay, nga, puro ano, oh. Doble dagok.
Ah. Oo. Sobra. Oh, 'di ba? Ang hirap, 'di mo alam kung saan mo idadaan tong manubela mo, saan mo ikakabig, makaiwas lang sa matitinding lubak, oh. Oh, ay na. Iniwas mo na, nalubak ka pa rin. Ano yata 'to eh, puzzle, hanapin yung biyak, oh. Eh, sinasabi ko, may malalalim na ganyan, oh. Ah. Magugulat na lang kayo. Kakaldag talaga kayo. As na ito, hindi ako makakababa eh. Lalim yan eh. Lalim yan eh. Oh, may wigo, oh. Hirap umakyat yan, oh. Ah, kupal to mga te, ah. Ataw pa mo sila. Ah, mahirap mag-overtake sa blind spot eh. Madadali ka talaga eh. Mga siraulong driver eh. Paliliguan ko talaga kayo ng busina. Nasa ano kami, ang taas-taas ng bababaan mo, hindi ako bababa doon, di bali maghintay ako eh. Ang kotse nga din sa likod, ayaw bumaba, ang taas! Sasayad yung ano mo talaga. Hirap umakyat doon. Ma-outbalance pa tayo pababa eh. Kapag ano guys, mag-iingat kayo talaga dito. Di bali bumusina kayo ng bumusina, paliguan nyo sila ng busina. At the same time, mag-alalay kayo sa brake din para talagang iwas aksidente. Kasi hindi talaga may iwasan yung ganyan eh. May mga makukulit talaga na driver eh. Kahit ikaw nag-iingat ka eh. Kaso yung mga kasama mo sa daan, walang iingat. Dito na tayo sa ano, Gateway to Bicolondia, Camarines Norte. Yan. Game! Magwaling mawelan tayo. Yung tradition natin, South. 1, 2, 3, go! Maling mawe, maling mawe, maling mawe. Uy! Bawal dumiretso dun, pamabangga na. Ayun, dito na tayo sa Region 4A, Calabarzon. Quezon na tayo. Daang Maharlika. Oh, malapit na tayo sa... What's up guys? Finally, naalabas na tayo ng ano, Bicol Region. Nandito na tayo sa Quezon, Region 4A, Daang Maharlika. Welcome to Calawag, Quezon Province na tayo guys. At syempre, hindi pa rin mawawala ang lubak. Ayan o. Di ba? Grabe. Pero mas ano yung daan ng papunta. Pagka doon ka sa may ano, Camarines, Norte, Sur, mas maraming lubak yung papuntang Bicol. Kasi kahit papaano na itong pauwi, nakahataw kami dyan pa po sa ano eh. Pero syempre may mga lubak pa rin. Okay na. Time check, 12:39 pa lang. Nandito na tayo sa ginagawang ano kaya yan, flyover. Nababa ng biyahe dahil ginagawang daan eh. Kala ko sa Nueva Ecija nang meron yan. Tsaka sa Nueva Ecija lang, no? Dito din pala. Sa South marami. Yay! Thank you! Grabe guys, iba talaga yung biyahe namin Bicol. Isa sa mga di namin malilimutan na rides talaga.
Mas malala talaga yung biyahe namin nung day 1. Wala pa kaming tulog, no? Kasi nga, nung matutulog, syempre may tindahan kami, nagsara kami, mga 9, ba, natulog na kami, sila mama na nagsara, no? Tapos, di nakatulog na kami, nakuha na namin yung tulog namin. Tapos mga kapatid ko kay ingay, nanonood ng TV. And ang ending, mga aso ko kahol ng kahol. Hindi na kami makatulog. Hanggang sa tumunog na yung alarm namin. Kasi alis dapat kami ng bahay. Alauna di ba? Mga 1:30, ganyan. Ang ending, nakaalis kami, alas 2 na. Okay lang. Tapos, ang hirap labanan ng antok. Antok pagod. Lalo na daan kami sa may EDSA banda. Ligaw-ligaw, nakailang U-turn din kami. Downtime din sa amin yun. Kasi yun nga, loading yung mapa natin nun. So, nawawalan talaga siya ng signal. Pero grabe, syempre, ika nga, isa sa mga memorable mo yun. Ang dami mong napagdaanan eh. Best experience ever. Isa sa pinakamalalang alaala ang pagbiyahe sa Bicol. Hmm, 18 hours kaming nasa daan talaga. Akala ko nga magbe-24 oras kami eh. Alam niyo nung gabi yung pagdating namin dun sa Legazpi Albay, akala namin malapit na eh. Ba? Parang habang tumatagal, lumalayo yung destinasyon namin. Ayun siya guys, oh. Ayun, oh. Yay! Guys, malapit na tayo dito sa Old Atimonan, Zigzag Road. Hinto niya pero di na tayo hinto, doon na tayo minto. Minto si kuya. Hindi na hihinto. Doon na kami hihinto sa bago bumaba talaga ng zigzag. Bawas, no? So, what's up guys? Kaya rin lang natin daanan yung bitukang manok. So, nagpahinga lang din tayo. Grabe na pagod eh. Kaya kakapagod talaga pag pauwi na. So, mahaba-haba biyahe pa tayo. Sobrang haba pa na biyahe. Hindi na tayo dadaan sa dinaanan natin na papunta yung Majayjay, yung sa may Laguna. Mas matagal yung daan doon, tapos zigzag pa. Doon na tayo dadaan sa San Pablo City, Calamba, Santa Rosa. Then, ayun na, San Antonio na. Doon na tayo. So guys, update ko na ulit kayo. Medyo pagod na talaga kami sa biyahe. Grabe. Nakakapagod kasi buhat nga nung papunta 18 hours Bataan to Bicol. Then syempre kahapon sinulit natin yung pagod natin, kaya doble pagod talaga. Actually triple kasi hanggang pauwi no. Grabe talaga Nitong pauwi kasi almost 11
11 hours yung biyahe. Oh, tignan mo yung truck, oh. Pag dumadaan sa lubak, alam mo, hihiga na sila, no? Mahirap talaga sa tabing truck. So, grabe ang init ngayon. Kahit inom kami ng inom ng tubig, maya't maya nauuhaw talaga kami. Terrible yung init, oh. Lalim, oh. Kaya minsan, kaya ayan yung iniwasan namin yung mag-rides talaga na ginagabi sa daan. Kaso may hindi talaga inaasahan na inaabot tayo ng dilim. Kasi tignan mo, oh. 'Di ba? Grabe yung lubak. Ay. So guys, ride safe na lang sa lahat ng mga bumabiyahe dyan, katulad namin kapwa naming rider na mahilig magpunta kung saan saan. Yes, deserve natin lahat ng pagod natin. Gusto natin to di ba? Hey, San Pablo na. Tapos na ang Quezon. Laki din. Yay! City of San Pablo, Laguna na tayo, guys. Yes, finally. Natapos na yung Quezon, Laguna na. Bali, eto na lang. San Pablo City, Calamba, Santa Rosa. Then, dun tayo sa San Pedro, Laguna. Mag-i-stay ngayong gabi. Doon tayo matutulog. Siyempre, daanan na natin yung kamag-anak natin. Madalang na talaga tayo dito. Ayan. Pasyalan na natin. Doon na lang siguro kami kumain ng hapunan. Basta sabi ni Ate Aileen, mag-chat daw tayo pag malapit na. Siguro pag nasa Santa Rosa na tayo, no? Chat mo siya, sabihin ko, te, Santa Rosa na po kami. Yay! One and a half hour na lang para tayo So guys, tingnan nyo yung sunset. Ang ganda Pink, mameng, mameng pink na orange Ang ganda. Sa amin kasi yung sunset kulay lang orange lang. Ito mameng, ayan siyang pink na orange. Ang ganda. Ayun, parang peach na mahal. Ginabi na naman kami sa daan. Traffic kasi guys, grabe talaga yung pinagdaanan namin. Traffic. Malis kami doon mga 4:20. 5, 6, 7, 8. 4 to 4:20, 12 hours na. Diba? 4, 5, 6, 7, 8. Kung 8 tayo makakarating. Bali 16 hours para tayong bumiyahe ng Bataan. Maras matagal yung pauwi natin. Kasi sobrang traffic talaga. Halos lahat nung umaga na yun, nung papunta kami, pauwi na. Yung dinaanan namin nung papunta nung hapon na hindi traffic. Malubak lang, pero hindi siya traffic. Ngayon kasi ang tindi ng mga traffic. Lalo na ngayon, nabutan tayo ng rush hour. Syempre, excuse me, mga city-city. Nung papunta tayo ng Bayon, hindi man city-city yun kasi province pa yun. So, wala siyang traffic. Sabi, naipit tayo sa traffic dito sa Laguna. Ay, no. Ngayon lang ako na ipagdigmaan ng ganito ka-traffic. Sanay lang ako sa digmaan natin sa Layak Eto, putsaan na yan. Naninibago ako. Talagang pagalingan dito, may kipagsabayan ka talaga. Pag di ka na ipagsabayan, yari ka. Kung di ka magaling sumayaw, sabit ka. Grabe, matinding sayawan pala yung nais nito. Para parang nasa Manila din. Talagang, naabutan kasi tayo ng rush hour. Kaya ganito. Halos bumper to bumper sila minsan. Talagang makikita mo yung mga single dito, sanay na sanay sa traffic. Oo, hindi pwede kang magselan sa motor dito. Parang anytime pwede kang sumabit sa kanila Sila wala lang, basta sanay na sanay sila. Ayun 41 minutes pa tayo. Halos sumait na yung gantong
kamay ko. Sa tindi ng traffic. Ilang oras kami naipit sa traffic. 1 oras din yata. Sa first timer, grabe. Hirap talaga pag lumaki ka sa probinsya tapos sanay ka sa daan ng probinsya. Malaking adjustment talaga. Aminado naman ako. Mahirap yung sanay sa city tapos ikaw taga probinsya. Para sa akin kahit sabihin mo, wow, matagal na ako nagmumotor, pero kasi hindi ako masyadong ano sa mga traffic. Lalo na dito sa south. Pag south, lagi daw traffic So, what's up guys? Woo! Grabe. Anong ginagawa natin dito sa south? Yung traffic pala sa north, baby lang yun. Ay, grabe guys. Almost 16 hours na tayo bumabiyahe kasi umalis tayo is 4:20. Anong oras na? 7:47 na. O, mga 8:20, 16 hours na tayo nasa daan nun. Pero 16 minutes na lang naman na bago tayo makarating doon. Pero 16 minutes sa mismong San Antonio, pero may papasok pa kasi yun sa bayan ng pinsan namin, looban pa. Woo! Grabe, tapos uwi pa tayo bukas. Sa 16 hours na yon, marami kaming hinto, kain, tapos yun nga, yung minsan uminto kami dun sa Old Zigzag Road kasi nag-take kami ng drone shot. Nag-drone kami doon kaya napatagal. Tas pagbaba namin doon, tumambay pa kami, nagmerienda. Kasi mahirap talaga ratratin. Tapos, traffic. Kasi yun nga, sirang daan. Hassle, lahat ng hassle sa south naranasan namin. Unlike nung nag-north loop. Wala man konting hassle lang. Kapag uwi nga namin nun, parang malakas pa kami na talagang ni sakit ng puwit. Di namin inindi. Dito sa south, lahat ininda namin. Sakit ng puwet, sakit ng katawan, traffic, lubak, puyat. Kaya pala maingay sa city. Kailangan busina ka ng busina. Laguna pala to guys Parang mas okay nga yung traffic sa Pampanga tsaka sa Bulacan kaysa dito sa Laguna. Ang Laguna kasi parang pa city na rin I mean city na talaga. Talagang sobrang daming single dito. Yun yung masasabi ko. Sobra. So yun lang guys, update ko na lang kayo pag nakapasok na tayo dun sa kanto ng San Antonio, San Pedro, Laguna. Yun, sigurado ako lang traffic na dun siguro kasi dun nga pala ako guys lumaki, nag-aral ng elementary mula grade 1 to grade 3 kasi grade 4 nasa Bataan ako Pero nag-kinder ako sa Bataan kasi gawin namin noon Bataan Laguna. Hanggang sa nag-stay na kami sa Bataan. So, grade 1 to grade 3 nandito ako sa Laguna. Dito ako nag-aral, dito ako lumaki. Tapos, yun, sina grade 4, hindi na kami umalis. Diretso na yun. Nag-stay na talaga kami for good. Kaya kahit papaano, hindi talaga ako sanay dito kasi iba na to sa kinalakihan ko. So guys, finally, nandito na tayo sa kanto na papasukan natin. Ito na yung San Antonio, San Pedro, Laguna. Finally! Ayun guys United, San Pedro. Pag pupunta ako dito, naalala ko talaga yung mga naalala ko pa doon tayo kumain ng kwek-kwek rin nung naligaw ka nun. Grabe.
kabisado na natin to. Patayin na natin yung Google Maps. Ako na to.